Eh, Madam, sana po, hindi po muna kayo lumabas ng ospital. Bakit? May mangyayari bang himala kapag nagstay ako? Mas mabuting nandito ako dahil marami akong kailangang asikasuhin. Lalo na yung opening ng cafe natin. Pinipare ko na po lahat yun, Madam Jacinta. Wala na dapat kayong intindihin doon. Maraming salamat, Tyrone, ha? Maaasahan ka talaga. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa iyo. Madam Jacinta, binabalik ko lang lahat ng nagawa niyo para sa amin ni Nanay. Sayang talaga, Rosel. Kung hindi mo sana pinakasalan si Darius. Madam, sana naman po, bigyan niyo po na pagkakataon si Darius. Kapatid din naman po siya, tsaka kadugo niyo po. Kahit pa, mas magtitiwala pa ako kay Chris kaysa sa hayop na yon. Ikaw pala si Tyrone. Ay po. Ako si Chris. Napakabait mong bata. Hindi lahat ng bata nagsusoli ng pera. Turo po kasi ni nanay na maging mabait po sa iba. Kahit hindi po sila mabait sa'yo. Komedyante ka pala. Kanino ka ba nagmana? Sa nanay mo, sa tatay mo? Sa tatay. Pero sa nanay, hindi masyadong nagpapatawa. Bakit parang hindi ka sigurado dyan sa sinasabi mo? Wala po kasi ang tatay. Hindi ko po siya nakilala. Mag-isa lang po si nanay na binuhay kami ng kapatid ko. Hindi niyo ba ako natatandaan? Baka hindi niyo na ako namumukaan. Ako po si Tyrone. Ako po yung nakapulot ng wallet niyo po noon sa Santa Ines. Share tayo. Huwag kang maiya. Ating kapatid, oh. Teka. Salamat din. Hindi ko lang pala pinagkaitan ng ina si Bella. Pinagkaitan ko rin siya ng kapatid. Sir Chris, eto na po yung juice niyo. Ano, hindi ko na kaya. Sir Chris? Pupunta ako sa Rosal. Kailangan ko siya makausap tungkol kay Tyrone. Sir Chris, nangako po kayo na hindi niyo na sila guguluhin. Alam ko, Malu. Pero kailangan ko ipaglaban ang karapatan ko kay Tyrone. That boy deserves my father. Kailangan maintindihan ng Rosel yun. At kailangan ipaalam ko sa kanya na pananagot ako si Tyrone. Nakaraos naman sila nang wala ka. Naintindihan ko. Pero magiging kapabayaan ko kapag wala akong ginawa ngayon. Dahil ngayon, alam ko na, Malu. Alam ko na. Sir Chris! Alam mo, machuchugi na yung ate mo eh. Malapit na. Wala talaga akong mapapala kay ate. Ramdam ko. Ni Shinko, hindi niya ako pamamanahan eh. Alam mo, hindi niya pwedeng gawin yun sa'yo, Darius. Hindi ka niya pwedeng basta-basta na lang nabaliwalain. Ikaw yung kapatid eh. Ikaw yung kadugo. Kaya kapag namatay siya, may karapatan ka. Sigurado ako nagawa niya na ng paraan yan eh, para wala akong habol. Bakit hindi ka kaya magtanong sa abogado? Darius, baka may paraan pa. Alam mo ate, meron daw bagong masarap na steakhouse. I think we should go there. Saan naman yan? Pakikuha mo nga yung Malapit lang daw susi. dito sa may BGC. Saan naman kaya pupunta yung kuya mo? Baka may business meeting lang. Business meeting? Kanino naman?
Baka mamaya, si Rosel naman yung papadala ni Madam Jacinta para makipag-business meeting sa kanya. Halika, sundan natin. Ate! Anong ate? Huwag mo akong ate-ate. Kunin mo yung bag ko tsaka yung susi. Bilis! Ay, Bilisan mo na. okay. Susi! Ito po ba, Sir Chris? Yan. Akin na. Thank you. Nika, bilis! Nandito na ang special power of attorney na pinahanda mo sa akin. You can check. Mabuti naman, attorney. Salamat. Mukhang nakakatunog yung kapatid mo, ah. Si Darius? Bakit? Well, nakita ko siya sa law firm. Nagtanong din siya sa isa sa mga associate ko tungkol sa possibility na maghabol ng kayamanan kapag namatay ka. Talaga ba? Anong sabi ng associate mo? Of course, tinanggihan niyang kunin ang case. Sinabi niyang hawak na namin ang case mo. Gago talaga yung Darius na yun. Gusto niyang makinabang sa lahat ng pinaghirapan ko. Bes, hindi ako papayag. Let me ask you something. Kanino mo iiwan yung kayamanan mo? Wala ka namang ibang kamag-anak. Attorney, yun nga ang pag-uusapan natin. Kailangan mangyari lahat ng plano ko bago pa ako mawala sa mundong ito. Talaga? Nagkikita kayo? Nakakatuwa nga eh. Talagang pinaglapit kami ni Bel, Sir Chris. Dami nga namin ang pag-usapan ni Bel eh. Naku, mukhang iba na yan ah. Siguro nirereto ka ni Sir Chris kay Ben. Hindi. Yun ang nararamdaman ko. Ang tingin niya, pamilya kami ni Bel eh. Na talagang parte ako ng pamilya nila.